Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Pepe. Kung magagawa nga ba niyang lampasan ang kanyang all-time high na presyo na nasa 40 digits 17 at makapagtala ng panibagong all-time high. Sa kasalukuyan po ay nagpapakita si Pepe ng potensyal para sa isang malakas na pag-angat sa kanyang presyo mula po sa tinatawag na falling channel pattern sa chart. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? May tsansa ba talagang tumaas ng husto ang presyo ni Pepe sa mga susunod na araw? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ano nga ba ang kasalukuyang sitwasyon ni Pepe? Simulan po natin sa kanyang kasalukuyang kalagayan kung saan ay mula po sa kanyang mataas na presyo na 40 digits 1722 noong May 27, 2024 ay bumaba po ito ng mahigit 65% at bumagsak po siya sa presyong 50 digits 58.56. Ngunit tila nagkaroon po ng recovery ngayon si Pepe. Umakyat po siya ng halos 32% mula sa mababang presyo nitong nakaraang linggo na nasa 50 digits 77.17 papunta sa presyong 40 digits 10.23. Yan. Ito ang tinatawag na channel breakout o pagbagsak sa isang channel pattern. Nangyayari po ito kapag ang presyo ay lumampas sa kasalukuyang pattern ng paggalaw, kung saan sa kasong ito ay inaasahan na posibleng bumalik pataas si Pepe. Ang pagbabagong ito ay isang indikasyon ng trend reversal mula sa pagbagsak papunta sa pagtaas na nagdudulot ng optimismo sa mga investors. Ano po ang mga sinasabi ng mga technical indicators dito? May mga ilang technical indicators dito na nagpapakita ng potensyal na pagtaas sa presyo ni Pepe. Ang isa sa pinakamahalagang indikasyon dito ay ang MACD o ang Moving Average Convergence Divergence. Ang MACD at signal lines ay may positibong crossover na nangangahulugan ng potensyal na bullish momentum. Ibig sabihin ay nagiging mas malakas ang pressure sa pagbili kumpara sa pagbebenta, na kung saan ay ito po yung siyang nagpapataas ng tsansa ng breakout rally para dito kay Pepe. Bukod pa rito ay may mga sinyalis na tinatawag na golden crossover, kung saan ang 50-day moving average ay tumatawid po ito or nagko-cross po ito sa itaas ng 200-day moving average. Madalas na ang ganitong crossover ay positibong sinyalis ng pagtaas sa hinaharap, na kung saan ay magandang indikasyon para kay Pepe. Pero sa kabila po ng mga bullish indicators na ito, ang simpleng moving average sa nakalipas na 100 days or 100 araw ay nagpapakita rin ng medium term na bearish trend o pagbaba. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng Fibonacci retracement levels para dito kay Pepe? Yan, nakikita na rin natin dito yung Fibonacci retracement levels sa chart ni Pepe rito. Yan po yung mga kulay orange na horizontal lines. Ayan, ito po ay isang tool na tumutukoy kung saan maaring tumigil o magsimula ang presyo sa loob ng pagtaas o pagbaba ni Pepe. Yan, si Pepe ay nakatayo po ito po ay naglaro or nakatayo ito sa 50% retracement level na nasa presyong 40 digits 1072, kung saan ay may potential pa na ito ay umakyat sa susunod na resistance level na nasa 78.6% retracement. At ito naman po ay nasa presyong 40 digits 1370. Kung magpapatuloy po ang bullish momentum ni Pepe, may potential itong maabot ang mga target price na 40 digits 2145 at saka 40 digits 2952, kung saan ay maaring mangahulugang halos 190% na pag-angat mula sa kasalukuyang presyo. Ngunit kung magkakaroon po ng pagbaba, ang susunod na mga support levels ay nasa 50 digits 90, ayan, at saka 50 digits 75. Mga mahalagang antas or levels na dapat bantayan kung sakaling muling bumagsak ang market.
Ngayon ay ano po ang mga hamon at pag-asa sa pag-abot ni Pepe sa kanyang bagong all-time high. Upang maabot po ni Pepe ang kanyang bagong all-time high na target na 40 digits 722 o higit pa, mahalaga ang pag-usbong ng mas malawak na pag-angat sa buong cryptocurrency market. Ang mga meme coins tulad po ni Pepe ay madalas na naiimpluwensyahan ng malalaking paggalaw sa market at kadalasang sumusunod sa trend na dala ng mas malalaking coins tulad ni Dogecoin. Kung magpapatuloy po ang pagbabalik ng bullish sentiment sa buong market, kasama ang interes ng mga investors, malaki ang tsansa ni Pepe na magkaroon ng malaking pagtaas. Gayunpaman, sa kabila ng positibong indikasyon, nananatiling mataas ang volatility ni Pepe at ang pagkakaroon ng matibay na suporta sa mga key levels ay mahalaga para maiwasan ang malalaking pagbaba. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Si Pepe ay may potensyal na umangat ang kanyang presyo, lalo na't sinusubukan nitong basagin ang kanyang kasalukuyang falling channel. Ngunit tandaan natin na ang mga meme coins tulad po ni Pepe ay lubhang volatile at walang kasiguraduhan. Kung ikaw ay isang investor, mahalagang mag-ingat at isaalang-alang ang iyong risk tolerance. Si Pepe ay may posibilidad na magbigay ng malaking kita, ngunit mataas din ang tsansang magdulot po ito ng pagkalugi. Sa huli, si Pepe ay isang coin na maaring makapagdulot ng fascinating gains sa mga susunod na araw o linggo. Ngunit kailangan na maging maingat at magkaroon po ng kalkuladong desisyon bago mag-invest dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.